Manila, Cubao, Denver. Concepcion. So, first by Mandaluyong. Good afternoon. Yes, Attorney Fair, maraming salamat sa inyong pag-unlock. No? Sabi nga kanina no, ni Congressman Pulong Duterte, scripted daw ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ano po ang kaibahan nito sa impeachment complaint daw ng pangalawang Pangulo? Ang unang-una kasi, nung isang pa naman, dating impeachment complaint sa dating sa Vice Presidente. Makikita naman doon ano yung mga ebidensya. Although hindi ito parte ng ekutibo na mag-judge, pero kakaiba ito sa isinampa ngayon ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa Vice Presidente, mayroong mga ebidensyang ipinakita, may mga resibo. Sa Pangulo, ito lahat ay haka-haka, paninira. Kaya nga, attorney, no, Yusek Claire, no, isa din, himayin natin ng konti mga ibang sinasabi din, betrayal of public trust, yung sinasabing nilang kidnapping daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung ito ay pinadala sa Daig. Meron mo ba ang, kumbaga, nilabag na proseso ang palasyo sa dito sa pagpapapunta sa Daig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Matagal na ito na ipaliwanag, check at niya. Sinasabi natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumupad lamang sa batas, ang RA 9851, kung saan pwede na isurrender ang isang akusado kapag may kaso na isang international court. Yan naman po ay naaayon sa batas. At sa kasalukuyan, check at niya, ito ay tinatawag nating case of first impression. Kauna-unahang nangyari ang sitwasyon na ito at lang sasabi, nalabag sa batas ang ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Okay, at tungkol naman po sa unprogrammed appropriations mula raw 2023 hanggang 2026, bakit hindi raw ito binito ng Pangulo at personal raw na nakinabang sa pondo nito ang Pangulo? Ano po ang reaksyon ninyo sa iyo? Sige po. Unang-una, ang Pangulo po ay siya po ang may obligasyon din na pumirma ng enroll bill para maging batas po ang isang budget. Nakita po natin kung paano pangalagaan ito ng Pangulo, lalong-lalo na po itong 2025 budget. Nagkaroon po ng conditional implementation at hindi po agad-agad nilita mga pondo, pinangalagaan po ng Pangulo ang pondo. May mga binito po ang Pangulo dyan, pati nga po sa 2023, ay meron din binito. Kaya hindi po masasabi na nakinabang ang Pangulo dito, hindi po nila mapapatunayan ng Pangulo ang gumastos ng pera dito. Siya lamang po ang Pangulo at obligasyon niya po na mag-firma po ng enroll bill para sa budget. So wala po, kung meron man po nga sinasabing policy different, hindi po yan ground para sa impeachment. And Yusek Claire, ito pa kasi yun sa very controversial na sa mga sinama doon sa reklamo nga yung sinasabing gumagamit daw ng bawal na gamot ng Pangulo at pinatay nila ito, hindi sa ebidensya, basically pinatay nila ito doon sa naging statement ng kanyang kapatid na si Amy Marcos doon sa isang rally ata. Unang-una, hirap nila po sila kasi patunayan ito. Kaya po, paulit-ulit na lamang. Kasi kung paulit-ulit sila, dapat nagbigay na sila ng ebidensya. Pero napatunayan na po ng Pangulo kung ano po talaga ang kanyang estado bago pa man nagkaroon ng eleksyon. Napatunayan niya po yan, pinagbigyan niya po ang issue na ito, patungkol po dyan, at nagbigay na po ng certificate ang St. Luke para patunayan na negatibo ang Pangulo sa paggamit na sinasabi niya sa kawal na gamot. Hindi po dapat paulit-ulit to dahil kung magpipitang po sila, dapat po sila ay may ebidensya. Sa kung matatanda natin, Yusek Claire, di ba gumamit pa sila ng AI video dati, di ba? Minilabas pa dati ng video. Yes, matatandaan nila. Matatandaan nila. Mismo ang dating Pangulo Duterte na nagbintang sa Pangulo, sinabi niya sa isang press conference niya na hindi daw totoo ang video na kung meron man ay dapat doon pa ito itinalabas. At binawi niya rin na ang Pangulo daw ay gumagamit. Dahil sa isang press conference, sinabi niya hindi niya maaaring sabihin na gumagamit ang Pangulo ng bawal na gamot. So, makikita mo kung paano siya gumawa lang ng kwento. Sa isang araw, oo. Sa susunod na araw, hindi. Kapaiba-iba sila ng kwento. Alam natin gumagawa na sila ng istorya laban sa Pangulo. Oo nga po. At kausap rin natin kasi yung lawyer na expert rin na dito sa sinasabi niya na kung for the sake of argument ay gumamit ng droga ang Pangulo, ganyan, diba, allegedly, ay kung ito ay nangyari during his time as president, baka ay may basehan. Pero what if nangyari ganyan nung kabataan niya or hindi pa siya nagsaserve sa ating bayan. So, kumbaga hindi raw ito pasok sa impeachment.
Yes, opo. At sa ngayon po, makikita po natin kung gaano ba sa sipag ang Pangulo magtrabaho. At ang dating Pangulong Duterte po, huwag po natin kalimutan, ay siyang umamin na siyang gumagamit ng fentanyl, nag-overuse pa siya dahil sa cloud9 na feeling at pati po ng marijuana. Sabi niya sa kanyang trabaho, hindi pa kailangan, hindi maaaring siya gumamit ng marijuana dahil sobra daw niyang sa oras ng kanyang trabaho. Mahihirapan daw siya, kaya kailangan niya mag-marijuana. So hindi po ang Pangulong Marcos na gumagamit, ang dating Pangulo. And Yusek Claire, mapuntay. Talagang Tatanong ko lang yung hinabol niya po yung pangbara niya eh. na isinampas dyan sa Kamara. Wala talaga sa ayos Ano po yung yung mga- magiging papel po ni Congressman Sandro Marcos? Siyempre, marami dyan mga skeptic sinasabi na paano mag-uusad yung isang ganyan? Gusto nila sila lang kumita eh. No? Anong masasabi? Ayaw nila akong kumita. Jack, yun ang problema eh. Hindi pa nila nakikita kung anong magiging trabaho dito ni Congressman Sandro, pero parang sila ay nagbibigay na ng insinuation. Ang lagi naman po sinasabi ng Pangulo sa kanya anak, kung ano ang yung trabaho, kung ano yung mandato, patupad mo. So, kasi yun ang binibigay siya ng, yun ang binibigay sa yung task, hindi pwedeng dahil nagkaibigan ka, kamag-anak ka, ibabaliin mo ang batas, hindi po yan ang gusto ng Pangulo. And yung second there, sino ba to si Attorney Andre De Jesus? Kasi nga, kanina nga sa report, sinasabi na siya ay naging abogado ng First Lady raw. At may sinasabi dito na dati raw ay nag-file itong si Attorney De Jesus ng disbarment case against the lawyer na si Glenn Chong. Over his remarks during a rally last year in March, na pinrede niya, nasasampalin ang First Lady Lisa Marcos. So, kumbaga, parang it's so puzzling na bakit niya ito gagawin, considering ay naging abogado umano siya ng First Lady. Wala po tayong personal na kaalaman kung sino po si Atty. Andre De Jesus, pero hindi po kasi nagsasampa ng anumang disbarment case. Disbarment case ang First Lady. Sa ating nabasa, ito si Atty. Andre De Jesus ay nagsampa lamang dahil hindi niya nagustuhan ang pagbabastos na giwa ni Atty. Glenn Chong sa isang babae, lalo-lalo na ang unang ginang. Pero itakunin po na nirerepresent niya po ang unang ginang sa California. Tapos ngayon siya ang nagsasampa ng kaso laban sa presidente na asawa ng unang ina na gusto niya, di ba, ipagtanggol noon. So medyo nga po confusing. In a way, siguro, ano naman si Andre De Jesus kung makikita natin, sabi nga niya, ito lang ang nakatotohanan. Sa pag-usap yung sa Glenn Chong, nakita niya siguro, ang naging organo, ang Glenn Chong sa isang babae, kaya siguro niya, hindi sila paparin, hindi niya nire-represent ang unang ina. At sinabi po niya, na siya parang sa katotohanan, malaman ang katotohanan. So, hindi po siya connected kay First Lady. Hindi lamang po ang sinabi niya na And Yusek Claire, pamuling tanong lang mula sa akin po, no? Ito ay si dating senador, Bong Revilla ay sumuko na, di ba? Ito na ba itong sinasabi natin malalaking isla? Or kumbaga meron pang positive mga susunod tulad ng pinangako natin ng palasyo? Ayoko po kasi masabi ng mga lalaki. Dahil lahat naman po yan eh. Lahat po ng mga kakasuhan po dyan, politiko, DPWH officials, lahat po yan na dapat managot ay dapat na managot. Kung sasabi nilang big fish, ito, una-una, hindi po naman siya eh. Dahil nauna na po na nakasuhan si Kaya. So, ang sa Pangulo po, kahit po anong posisyon yan, kung sila po ay may kinalaman sa mga maanumalyang flood control project, ay dapat na masampahan po lang. Basta kung may evidence, yun lamang po. Alright, maraming salamat po, Yusek Claire Castro. Maraming salamat din niya, Jack. Hindi na patunayan sa katatapos lang na pagdinig sa Blue Ribbon Committee ang anumang kaugnayan ni na Perley Vizcaya at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon mismo kay Senator Pantino Lacson. Yan ang parang balita ni Philip Delgado Jr. Mismong si Senate Pro Tempore Pantino Lacson ang nagsabi, hindi sapat ang testimonya ng dalawang babaeng staff ng dating may-ari ng bahay sa South Forks, Makati para itiin si dating House Speaker Martin Romualdez na gumamit ng fraud para mabili ang nasabing ari-arian sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sinabi ni Lacson na ang inilatag ng sinasabing testigo
ay hindi man lamang umabot sa antas ng ebidensya. Maging ang pahiwatig ay hindi pa rin anya sapat para i-implicate si Romualdez. Bukod pa ito sa mariing pagtanggi ni Curly Vizcaya na nakapasok siya sa mamahaling subdivision at nakaharap ang dalawang babae. Sabi ni Curly, kailan may hindi natapak ang kanyang paa sa South Fork sa Makati, ni hindi niya alam ang itsura ng mga bahay sa mamahaling subdivision. Kahit minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Nilinaw din ni Lacson na isa sa pinag-ugatan ng paglutang ng dalawa ay mula sa hindi na-renew na kontrata sa upa ng tinutukoy na bahay sa Makati. Pawang mga aligasyon lang at impormasyon at walang suportang dokumento gaya ng deed of sale, mode of payment o kontrata man lamang. But I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. Paulit-ulit na rin pinabubulaanan ng kampo ng dating leader ng Kamara ang pagpupumilit na pag-uugnay ng kanyang pangalan sa mag-asawang Vizcaya. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Vizcaya testified under oath that he has never entered South Forks Park, making it impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Naging mainit ang muling pagtalakay ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control. At kaugnay nga niyan, makakausap po natin si Attorney Barry Gutierrez, Senior Lecturer sa UP College of Law at isang kilalang political analyst. With due respect, of course, host at dating congressman. Magandang gabi po, Attorney Barry, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi din, Nina, at salamat. Yes, kasama ko rin po si Jack, Attorney Barry. Of course, Sir Jack. Attorney, ano po ang muna inyong reaksyon sa naganap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon? Ano po ang mga take-away nyo dito? Well, wala. Parang naghihintay ako ng malaking pasabog. Pero parang wala maski nga si Senator Ting Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, siya na mismo nagsasabi na yung mga ibang mga naging pahayag ng mga testigo dito, hindi decisive Kumbaga, sabi nga niya, lead lang. So, sa akin, kung lead lang yan, wala pa masyadong laman. Mas mabuti kung ang mapapaharap ng mga testigo ay yung talagang makapagsasalita tungkol doon sa involvement ng mga matataas na personalidad dito nga sa pumutok na skandalo ng flood control. Pero yung mga napakinggan natin kahapon, bagamat may mga bagong testigo, parang wala masyadong laman at hindi masyadong dumikit sa sino mang mga napangalanan na at wala namang mga bagong pangalan na lumabas pa. And Attorney Barry, anong reaction niyo dito sa, di ba, meron pa ngayon dumating yung parang naka-hood, yung pala si Gerald Pacana, di ba, parang yung character sa mga green screen, naka-green siya, yung pa talaga pinili niya, sa mukha niya. Anyway, meron pa rin dalawang babae na pinipilit na idawit niya, yung dating speaker. Ano pong reaction niyo dito? May relevance ba talaga sila sa case? Bukod sa sinasabi niya, kinikling nila na may ugnayan si Curly Vizcaya, pero ganun ho ba talaga kabigat yung ganung klaseng testimonya or sinasabi nila? Sa aking pagkakaintindi, parang hearsay ang dating. Ibig sabihin, hindi naman galing sa personal nilang kaalaman yung kanilang sinasabi. Ang sabi lang nila, nakausap namin yung kontraktor ng taong bumili ng bahay, ito si Curly Vizcaya, at siya ang nagsabi sa amin na si Martin Romualdez daw ang may-ari, ang bumili ng bahay ng kanilang pinagtatrabahuhan. Ang problema dito, hindi naman ito kinorroborate ni Curly Vizcaya mismo. In fact, itinanggi niya na siya ay nagpunta doon. Ngayon, pwede natin sabihin, siyempre, si Curly Vizcaya, tatanggi naman talaga yan. Pero, ang problema mismo, yung testigo,
hindi batay sa kanilang personal na kaalaman. Hindi naman nila sinasabing na personal naming nakita si Martin Romualdez. Hindi naman nila sinasabing meron kaming nakitang patunay na mga dokumento na nagsasabi na siya ang bumili. Kumbaga, nakwento lang daw sa kanila. Yun nga eh. Pag sinabing hearsay, yun ang ibig sabihin nun. Kinuwento lang sa'yo ng ibang tao, hindi mo mismong alam. At ang problema pa dito, yung sinasabi nilang nagkwento ay mismong tumatanggi na siya ay nagpunta doon at sinabi nga niya yung bagay na yon. So, tama si Senator P. Pwedeng maging lead ito, pwedeng maging batayan para lalo pang imbestigahin, maghanap ng mas matibay na ebidensya. Pero on its own, o siya lang ang pagbabatayan natin, medyo sa tingin ko, wala pang batayan dito para sa isang matibay na kaso laban kay Speaker Martin Romualdez kung yun ang intensyon doon sa pagpresenta nitong mga testigong ito. At doon nga, partner, attorney, di ba, pina-identify pa sa kanya, pinaturo pa doon sa dalawang babae kung sino si Curly Vizcaya. I'm sure, mapanood mo naman sa television, lagi naman sila lumalabas sa TV. So definitely, kaya-kaya mo ituro yun, di ba? Tama po, attorney. Ako, buong buhay ko, hindi ko pa namimit si Curly Vizcaya, kaya ko siyang ituro. yun nga po di ba? Saka, kaya kumbaga yun nga pas meron pa nga yung Gerald na nakahod. So talagang may mga personalities. So, pero yun nga. Nakakatawa na eh. Oo magulo na nga lalo pang magulo Ano po ang reaction niyo dun sa sinabi ni Curly na kesyo siya pa raw ang pinagnakawan? Hindi naman kalokohan yun. Kakaiba. Kumpara doon sa testigo kahapon, madami ng mga dating nagsalita na mga testigo na tinuro si Curly Vizcaya. At siya mismo, umamin na siya na meron silang kinalaman sa pagbibigay ng kickback sa mga kung sino-sinong mga politiko. In fact, di ba, meron na nga mga binalik, supposedly, na mga pera, supposedly na kinita dito sa mga anomalyang galaw na ito. So, sa tingin ko, sa puntong ito, medyo malabo-labo yung kanyang sinasabi ngayon. Pero ako, bakit po? Hindi ako nagugulat na magtatanggi siya ng ganyan. Siyempre, ongoing pa naman ang kaso laban sa kanya. Yung kanyang asawa nga nakadetain dahil umaharap na sa kaso. So hindi ka gulat-gulat na sa puntong ito ay magtatanggi pa sila ng ganyan. Pero sa katotohanan, pagkatapos ng lumabas na kung ano-anong mga testigo, kung ano-anong ebidensya, sa tingin ko naman sa perspektibo ng mga nanonood, sa perspektibo ng taong bayan na sumusubaybay mula simula dito, medyo hindi yata kapanipaniwala yung kanyang pahayag na yung kahapon. Yun nga po, ang lakas ng loob, I mean the gall to say that. And, you know, ang yabang may straight face nga sinabi, di ba? very confident na parang kami pa ang ninakawan. I mean, ano yan? Parang tanggali ang mga backers. Ayun nga, attorney, i-consider mo pa ba mapunta sa witness protection program yung isang tao na pinaninindigan niya na siya pa ang pinagnakawan? Yun na nga di ba ilang beses nang sinabi ng mga iba't ibang mga legal experts dyan, kasama na mga retiradong mga maestrado ng Korte Suprema, na hindi basta-basta pwede kang i-admit sa witness protection program. Mahaba pang usapan dun sa pagbabalik, di ba, ng pera. At para sa akin, ito nga, tama yung sinabi nyo, itong huling pangyayaring ito, itong pinaka-latest na ito, na siya pa parang nagsasabi na sila ang biktima dito, sila ang pinagnakawan. Sa tingin ko, yan ang huling patunay na hindi sila talaga dapat gawing state witness. Dahil mukhang walang pagsisisi. Parang ang lumalabas pa dito, sila yung arkabyado, anong malinaw na sila ay mayroong sala dito at sila ay nasa sentro ng pagnanakaw at di nga pagnanakaw, pandarambong ng bilyong-bilyong piso galing sa kaban ng bayan. Pero yun nga, attorney, ba't kaya hanggang ngayon patuloy pa rin yung pagtutol ni Senator Marcoleta na magsoli ng pera bilang restitution nga, di ba? Pati mo kaya hanggang ngayon tinutulak niya na huwag magsoli ng pera bilang kapalit ng maging witness. Ako sa totoo lang, hindi ko na maintindihan kung saan nanggagaling si Senator Marcoleta. Di ba? Bilang isang tiwala, di ba, ng taong bayan. Siya isang halal na opisyal, senador siya. Hindi ba ikaw ang dapat unang mag-i-insist
na kung merong nanakaw galing sa pera ng taong bayan, na isoli muna. Hindi ko maintindihan bakit parang nagiging issue pa ito para sa kanya. So, ako, matagal na ako nagtataka dyan sa kanyang posisyon na yan. Legally, malinaw na madami ng eksperto na nagsabi ng opposite sa kanyang sinasabi. Pero kahit natanggalin natin sa legal, ilagay lang natin doon sa ano ba ang tama. Hindi ba tama lang na bago natin bigyan ng pribilehyo na maging state witness, ibig sabihin, i-exert natin sa prosecution itong mga diskayang ito. Hindi ba tama lang na gawin nating kondisyones na isoli mo nila yung perang kanilang pinulsa? Parang hindi ko na talaga maintindihan. Ano pa yung logic na kanyang pinaghuhugutan? Oo, and maiba lang naman po tayo, yung pagsuko ni former Senator Ramon Bong Revilla at yung paghingi niya ng prayers sa isang selfie video at iba pa. Ayan. At ngayon, nandiyan na siya sa payaman. Oo, ano po ang masasabi niyo sa turn of events? Nagising tayo kanina umaga. Nasumuko na pala siya. May parang big fish. Well, yun nga matagal na natin hinihintay na meron talagang malaking isda na maaresto. At para sa akin, yung pagkakasuko, yung maglabas ng warrant at yung sumunod na pagsuko ni dating Senator Bong Revilla, kahit paano isa itong katuparan sa matagal na nating hinihintay. Ako natuwa naman ako na kahit paano hinarap niya. Diba? Kasi kaysa naman magtago ka pa, may mga iba Senator Gadget, hanggang ngayon nagtatago. Although iba naman yata yung kanilang issue kung ba't sila nagtatago. Dami nagtatago. Pero sa kaso ni Senator Bong, kahit paano, umarap siya at umaasa tayo na sa lalong madaling panahon, umandar itong kasong to. Kasi alalahanin natin, hindi ito ang unang pagkakataon na si Bong Revilla ay naaresto dahil nakasuhan. So, strike 2 na to para sa kanya. So ako, kung matibay naman ang ebidensya at meron talagang malalabas na testimonya at iba pang mga documentary evidence laban sa kanya, dapat naman mauwi na ito sa isang aktual na pananagutan kung talagang nandyan ang patayan para siya ay maituro nga at makonvict na may kinalaman dito sa mga anomalyang ito. Okay, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, again sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Ingat, sir. Anytime, at mabuhay kayo, Sir Jack at Ma'am Nina. So, itong pinag-usapan natin, medyo makapal ang tuka. Medyo pa ba yun? Ito ang reaksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pahayag ng contractor na si Curly Discaya na parang ninanakawan umano sila. Sa pagdinig kasi ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, tinanong siya ng Department of Justice kung magkano ang isusoli niya sa gobyerno. Sagot ni Discaya, hindi niya masabi dahil parang nanakawan umano sila. Ayon kay Dizon, dapat na harapin na lang ng mga Discaya ang kaso nila at ibalik ang pera ng taong bayan. Kanina, pumarap si Dizon sa Sandigan Bayan para tumestigo sa bail hearing ng mga dating opisyal ng DPWH ni Maropa at ni dating Congressman Zaldico. Pansamantala muna sinuspinde ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol pa rin sa maanumalyang flood control projects. May umaarangkadang balita si Angela Babat. Breakdown from the sumbong sa Pangulo, there were 32. Matapos ang mainit na diskusyon tungkol sa maningrid coordinates ng mga maanumalyang flood control projects sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, nilinaw ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi siya pinilit ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na sumailalim sa kustodiya nito. Anya, nagkaroon lamang sila ng pag-uusap ni Torre tungkol sa mga maaari at hindi maaaring gawin sa loob ng safe house na tutuluyan sana ng kanyang pamilya. Samantala, isa rin sa inabangan kahapon ay ang pagharap ni Batangas 1st District Representative Leandro Limiste, kung saan kanyang ibinunyag ang higit 720 million pesos at ang major tax nito sa 2025 national budget. Hangoan niya ito sa tinaguriang Cabral files ng yumaong former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. I have here a printout of the list of over 17,000 projects, and they are actually divided into 12 major tax
Ilan sa mga ito ay ang Bluefin na 6 billion pesos, Senators na 20.5 billion pesos, at SME or others na 25.6 billion pesos. Iniitilibis na hindi purasahan ang pagbuhat sa mga naturang file. At mayroon din kopya nito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at ang isa pang local news agency. Samantala, suspendido naman ang pagdinig habang wala pang sunod na petsa kung kailan ito magpapatuloy. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa aming pagbabalik, Congressman Kiko Barzada magsusori daw sa businessman na si Enrique Razon. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex! Fake news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Search sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Tandaan, at DSWD Search sa Facebook o i-scan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Your pizza. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert EO. Love your eyes. Nagsaservisyo niya Corpus Admin Gusto po ng daan para ilagay po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Ito ang calamity zone dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po talagang nagsaservisyo. Para sa Balik Family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. No, nagtatrabaho pa ako sa Manila. Pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos doon tayo tapos na. Hindi lang po ganon. Itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. transportasyon, talagang may problema tayo sa mass transportation. Anong tingin mo? Grabing pagbaha. Anong tingin mo? Alam niyo po ba paano mag-commute pa galing po dito sa Mandaluyong papuntang Moa po? Pwede po kayong mag-bus, ma'am. Bus. Saan po bus? Itong sentro na to. Pwede po yan. Diretso na po. Dire-diretso po. Doon mismo ibababa sa may mismong circle. Doon siya ibababa. Sabihin nyo lang sa Momo. Doon po kayo mismo ibababa. Isang impeachment complaint ang isinampa kahapon sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inendorso ito ni Deputy Minority Leader Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Nakapaloob sa reklamo ng isang attorney Andre De Jesus ang paglabag di umano ng Pangulo sa konstitusyon, betrayal of public trust at corruption. Pag-usapan natin ito kasama si Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro, ang chairman ng Committee on Justice. Magandang gabi po. Congressman Luisro, welcome po sa Arangkada Balita. At diretso po kayo Magandang gabi po and Saan ba? sa for mga. having me here in Arangkada Balita. Nagpaplano Yes, lang po salamat po. kumana. Itong oras, lagi kayo nasabihan. Basta, diretso po kayo. Ito rin yung aming tawag dito sa Arangkada Balita. Una po, Congresswoman Luisro, ano ngayon yung pagdadaanan na proseso? Alam namin na hindi kami pwedeng magtanong tungkol dun sa mga... Ay, kakagaling yung reklamo na probinsya, ma'am. ito. Pero paano proseso Ano probinsya niyo? ang pagdadaanan nito ngayon? Biskaya? Nueva Vizcaya. Okay. Ilocano. Ilalim ng ating rules on impeachment, no? Once ma-receive
ng Office of the Secretary General ang impeachment complaint, which has been confirmed already by Senator Choloy. Wait. She has, or she Traffic sa loob. So, to the Office of the Speaker, dito the na. impeachment complaint immediately. No? And then from the Office of the Speaker, both in form and in substance, we will be holding the hearing proper. No? Magkakaroon ng official responsive reading, execution of the necessary affidavits and counter affidavits, and thereafter, the Committee on Justice needs to come up with its own resolution whether or not there is probable cause to support the impeachment complaint. No? Within the period of 60 session days, the Committee on Justice should be able to submit a committee report to the plenary, which will be subject to the approval of all the members of the 20th Congress. So basically, ito po yung proseso, no? I just want to clear kasi madaming nagtatanong what's the difference between Nueva Vizcaya, doon yung maraming luya. Ano po? we had Marami din naman po. and they Oh, di ba yun yung bundok? Bundok. now against the president, no? Yung patag doon, ano yun? Isiha? O may patag din ang Vizcaya? Opo, lagpas po ng San Jose. San Jose po, tapos, Vizcaya na yun, yung San Jose? hindi po. Ay, Isiha pa yun. Opo, or tapos Nueva Vizcaya po. Ibig sabihin, buong kabundukan yun, Bisaya, no? Ay, Vizcaya. Opo, Vizcaya. Doon kayo, sa may kabundukan na yun. May patag din. Ay, meron din? Opo, paglagpas po ng bundok. under May the patag. present So doon kayo sa may patag? and even under the Constitution, Malawak it po. allows us to directly transmit Kasunod na po dun impeachment complaint to the Senate without Isabela. need of referring the same to the Committee on Justice. Anong mga produkto nyo doon sa inyo? Sa mismong sa inyo, basta sa family nyo? Ano? Ay, wala po kaming mga farm. Kapagkat ang kasalukuyan po natin Wala. Wala po kaming palayan. Pero doon sa area nyo, ano doon? Puro palay po. Ah, palayan din pala yun. Opo, palayan. sponsored by House Member, in which case, kailangan Oh, kasi ano po talagang ano, Nueva Ecija, Isabela, palayan talaga yan, di ba? Opo, palayan. Rice granary talaga yan ng ano, Pilipinas. and the present impeachment. Ibig sabihin, pati Vizcaya, palay din pala. No? Opo, Maraming palayan. salamat, Congressman Wicho. Medyo talaga hindi mo lang maganda yung signal at hayaan na namin kayo makabiyahe na po. Alam namin nakabala na po kami sa inyo. Maraming salamat po, Congressman Luis. Magandang gabi po at ingat po kayo sa biyahe. Ito. Okay, thank you. Samantala, nakahanda na story si Cavite Representative Kiko Bandaga kay Businessman Enrique Mono. Ito ay kaugnay sa social media post ni Bandaga kung saan inakusahan niya si Razon na umano'y nanuhol sa mga mambabatas ng National Unity Party para suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez. May umaarangkadang banda si Ryan Paragones. So I also take my statement. So kailangan ko Sa programang PNP na Ramon Tulfo at Atty. Kate Aranas, sinabi ni Congressman Barzaga na nagbugat ang kanyang sama ng loob kay Razon dahil sa hindi nito pagdalo sa burol ng kanyang namayapang ama. Kalauna na inamin ni Barzaga na may hiham ang kanyang ama sa kanila at nakasaad din doon na ipinili ng kanyang namayapang ama kay Razon na huwag Tama lang pala, nandito tayo sa babaw. Kung doon pala dumaan, hindi tayo makakakanan dito. Inakusahan ni Barzaga si Razon ng pagmamanipula sa mga mambabatas para iboto si Noy House Speaker Martin Romualdez. Kasi yung Petron doon yata, sinaraduhan na yun ata. Hindi na pwedeng mag-ano to. Maraming mga congressman. Oo. Dahil dito, Tama lang pala to. cyber libel ni Razon si Barzaga. Samantala, bukod kay Razon ay formal na rin na nagsampa ng kasong cyber libel laban kay Barzaga, si House Deputy Speaker at Antipolo City 1st District Representative Ronnie Puno sa Office of the City Prosecutor ng Antipolo. yeah, further interpretation of that. Yeah, I'd like to apologize, but I prefer to do it personally. But rather that right now, if we were to compare it to us, it has reached a point where it cannot stop because he has to protect his personal reputation. So kung pinipinayaan lang niya, sorry ako, tapos okay na lahat, then it might affect
si Ryan Paraboles ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Marami pa maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Uy, ate, may budget sa servisyo niya Corpus at may gusto po nandiyan para ibatid po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpakaon lang ng kanilang time and bibigyan ka ng servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Itong calamity zone dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong palitangan ng servisyo. Para sa panic-panic. So, tanong ko lang po, sir, may noon pa po ako sa pag-ibig. So, nagtatrabaho pa ako sa Manila. Ba ako mag-noon? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye tapos na. Hindi lang po gano'n. Sa itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandiyan. Hindi lang dance and singing skills ang ibinida ng P-pop group na first one sa kanilang all-in concert itong weekend. Kinilala, impinabilang ambassadors ng Maurilio Velarde Map. Kung ano ito alamin sa umaarangkadang balita, si Angela Babad. The stage turned up sa mainit na performances ng P-pop group na first one sa kanilang all-in finale concert na ginanap last July 18 sa SM North and sa Skydome. Nalubog ng lamig sa hiyawan ng kanilang fans na 4-1. Ang members na sina Ace, Max, Alpha, Jay, Joker at Jason. Ipinakita ng grupo ang kanilang exceptional dance moves at singing ability sa pag-perform ng kanilang hit song, gaya ng Wala ng Iba, Oh, Dito at Kung Saan Saan. Hindi rin napahuli ang grupo sa pag-perform ng kanilang hit song na Gusto Mo Ba kasama si Chika Marie, na later on ay may special stage ring kasama ang Filipino rap star na si Hugo. Bukod sa concert, nagkaroon din ng meet and greet para makasama ng grupo ng up-close and personal ang 4-1. Yung always ko na-expect from them, yung talagang world-class performance. Kasi pagdating sa singing and dancing, talagang hinangan ko sila sa part na yun eh. Because when they sing and dance on stage, parang kakaiba yung nabibigay nilang energy sa akin. Congratulations, person! We love you! Bukod sa pag-perform, ay ginawad din sa grupo ang pagkilala bilang ambassadors ng Maurilio Velarde Map na ang kauna-unahang first scientific map o kilala bilang Mother of All Philippine Maps kung saan makikita na bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea. Mensahe naman ng grupo sa mga aspiring P-pop artists at sa kanilang fans. Sa lahat ng Pilipino, sobrang talented ng mga Pilipino. So, huwag tayong mahiya and i-show up natin yung sarili natin. Of course, hindi ito palaging madali. Pero alam ko yung mga Pilipino kaya natin itong gawin. Thank you so much po sa lahat po ng 4-1 and sa lahat ng friends, families, P-pop groups na umaten for tonight sa all-in concert finale namin. Maraming salamat po sa pagpunta and sa time na binigay niyo po and sa lahat ng gifts and effort. And sana next time, sa next album na i-release namin, kapag nagpa-event po kami, sana nasukulit kayo lahat. Thank you so much po. Ako si Angela Babad ng PRTV News ang nagseservisyo para sa Pilipino. Congratulations sa first one, di ba? Nung isang araw na dito lang di ba? tapos ayan. congratulations and good luck. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na Arangkada Balita. Banggang balita, kulong sa Quezon City Jail dahil sa mga kasong may kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Panti, Bulacan. Harapin ko ito na walang takot. Alam kong yan
wala pong kasalanan. Interior Secretary John Vic Remulla tiniyak na walang VIP treatment kay Revilla. I assure you, walang magiging special treatment po. 5 pang kapwa akusado ni Revilla, kabilang sina dating DPWH engineer. Ay, i-GGCash nyo ba? Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John Palenda, Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.